may glow up. Tignan muna natin kung ano yung mga adjacent cards. Pero mukhang may glow up na paparating para sa iyo. Whether itong glow up na to ay para sa sarili mo, like you will feel good, may mga transformation kang gagawin, or maybe ito yung mga pagbabago pagdating sa mga connections mo, sa career mo, personal growth or love life, depende na, no? So, general reading to, take only what resonates na lang kung ano yung magiging useful or applicable lamang sa situation ninyo. But also remember na ito ay card reading lamang, tayo pa rin naman ang may control, decision, choices sa buhay natin. Kung ano yung gusto nating maging outcome. Okay? Ano pa? Toil and labor. So, challenging card yan. Tingin ko may mga bagay dito na parang makakaramdam ka siguro ng pagod, burnout, pagka-bored, no? Specific sa mga bagay na ginagawa mo, routine mo araw-araw. So, yan. Pwedeng mag-stretch yan doon sa daily routine mo. Pwedeng may kinalaman sa mga gawaing bahay, sa trabaho, sa social life mo, or pwede rin may kinalaman yan sa career mo, sa relationship mo. Kasi parang ano na yan nagiging dull na Kailangan ng kaskasin, rejuve, para mag-glow up uli. Kaya nga andyan yung Radiance card. Diba? So, yan. Pwedeng iba sa inyo nakakaramdam kayo ng, gusto nyo naman ng something na bago, or gusto nyo naman ng some kind of excitement. No? Pwedeng yun yung nafe-feel ko. Pagka minsan tinatamad ka na kasi nga araw-araw mo na lang ginagawa, nauumay ka na, nasusuka ka na. Kaya lang kasi yung toil and labor, yan ay something na hindi mo kasi pwedeng tigilan na lang dahil lang naumay ka na bored ka na. Kasi parang in a way obligated ka dyan Yun yung nafe-feel kong energy dyan sa toil and labor. So, whether you like it or not, gagawin mo pa rin siya. Stuck ka pa rin doon, alam mo yun, hindi ka basta-basta pa. Halimbawa, trabaho yun, paano yun? Dahil lang na-bore ka doon sa trabaho mo ngayon. Hindi ka naman pwedeng hindi pumasok kasi, alam mo yun, may kontrata ka pa rin doon or wala ka namang ibang job. Or halimbawa, asawa mo yung relationship, na-bore ka doon sa asawa mo, pwede sabihin, bored na ako sa asawa ko, gusto ko naman ng iba. Alam mo yan yung mga bagay na, minsan napipwersa ka na lang gawin or nauumay ka na pero kailangan mo pa rin siyang gawin kasi nakatali ka dun or basta may obligation involved Alam mo yun. Pero para sa'yo kasi is monotonous na, hindi na siya fulfilling, pwedeng ganun. So, sabi ko nga, general reading kung saan nagre-relate sa inyo. Okay? So, by the way, kung bago kayo, please don't forget to like, follow, subscribe sa aking YT channel and FB page, no? Malaking tulong po, malaking bagay. Bawat isang subscribe, like, follow ninyo. At thank you so much doon sa mga matatagal na, palaging sumusuporta, nagsusubaybay, hindi nag-skip ng ads, nagla-like, heart, share, pati na rin yung mga nagko-comment dyan, yung mga generous na nagpapadala ng stars, nag-join ng membership, subscription. Kung gusto niyo maka-avail ng exclusive perks sa akin, dumiretso kayo sa one and only official Purple Teen Meta Verified FB page, may check sa dulo. Kayo po ang mag-PM, okay? Mag-ingat po sa mga fake na gumagaya sa akin, ha? Hindi ko kayo i-add friend or hindi ako mauunang mag-message sa inyo. Yun yung palatandaan. So, bigyan ko kayo ng mga numbers ko. Ano man yung mga numbers na makuha ko sa cards. May 42, 38, 19, 14, 3, 2, yan. Para sa mga zodiac signs na lumilitaw sa cards, maaaring baka merong connect ito sa situation nyo, pero pwede rin namang wala, kahit naman anong zodiac sign, no? Banggitin ko lang ano yung mga lumilitaw sa mga baraha. Pwedeng may Leo, pwedeng may Taurus, Pisces, Taurus again, Scorpio, Sagittarius, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Aries, Taurus, Aquarius. Ang daming Taurus na mga cards, ang daming Aquarius.
Okay? Basta exhausting siguro yung mga susunod na baka yung iba sa inyo maraming trabaho, maraming overnight, ay maraming night shift, overtime, etc. Yun lang naman yun. Pwedeng may pagkaano, yung tipong gusto nyo nang magpahinga, gusto nyo nang mag-break, pero hindi pwede, kailangan mo pa rin gawin. Forced labor kasi yung toil and labor eh. So may mga bagay dito na pwedeng mapipilitan ka talagang gawin whether you like it or not. Related man yan sa trabaho or hindi. Actually, may mga nakaka-disappoint, nakakasad with the Three of Swords, kung ano man yan. For some of you, this is a breakup, awayan, tampuhan. Basta sad eh. Pwede rin betrayal yan, pwede rin third party. Be careful nga pala sa traitor, third party, Seven of Swords combination, Three of Swords combination. Sa pera man yan, sa love life mo, naku, baka matakasan ka, maisahan ka, mabetray ka, maloko ka, ma-third party ka. Andun na yun eh. Sinabi ko na lahat. Okay? Di ba sabi nga nila yung the worst na madidiscovery mong betrayal, usually hindi coming from sa mga Actually, ang pinakamasakit na betrayal coming doon sa inner circle mo, yung mga taong malapit sa'yo na hindi mo ina-expect na magagawa nila sa'yo yung betrayal na yan. Kaya ka nga mabubroken heart dyan eh. Maybe meron lang mga, kung hindi man yung breakup, separation, betrayal, meron lang talaga mga bagay dito na alam mo yun, nakaka-disappoint, nakaka-frustrate para sa iyo, Cancer. Pwede lang naman ganun yun. Pwede lang hindi ka lang talaga happy. Alam mo yun, parang gloomy energy kahit wala ka namang problema, pero parang nakakaramdam ka lang ng ganun. Parang walang energy, kulang sa vitamin C char, kulang sa araw, sun card. Kasi meron something nga dito na boring, dull, kulang sa energy, kulang sa excitement. Pero andyan naman ang sun card, which means yung boredom lackluster na yan will soon mawawala na rin yan eh. Darating din yung mga happy times, darating din yung glow up na para sa iyo. O, 'di ba? Kasi nandiyan yung Radiance card, nandiyan yung Sun card, nandiyan yung new opportunities for you, Page of Pentacles, Ace of Pentacles. You also have Two of Wands, which means you are about to enter something eh. Yes, you are about to enter something new. Ayan o, may mga bagay dito na magbibigay uli ng excitement, spark happiness, energy, buhay, kulay sa mundo mo. Kung naging boring man, naging dull man, naging sluggish man yung energy mo, ang ganda, may glow up overall. May glow up. See, you have the King of Pentacles. May glow up pagdating sa pera, may glow up pagdating sa career. May glow up pagdating sa mga bagong opportunities, adventures, creative endeavors para sa iyo. Kasi may mga sisimulan kang bago. Ayan, may inspire ka uli with the Page of Cups. Merong magbibigay ng inspiration sa iyo. Sa work man yan, sa love life mo, mabibigyan uli ng kulay yung boring na black and white na buhay at routine mo, Cancer. Kaya sabi ko nga, matatapos din yung period ng kawalan ng energy, kawalan ng happiness na yan. Kasi ayan, makakapamili ka pa nga actually. Sa tingin ko, merong dalawang path na mag-unfold sa iyo. In love life man yan, career. Ayan, may potential, may good news, may new beginning, opportunity, or offer para sa iyo. By the way, maganda to. Ace of Pentacles. Temperance, kailangan mo lang maging patient talaga. Yun yung advice sa iyo. Oo. Hindi naman sa lahat ng oras happy, okay tayo. Ang importante lang is paano natin mababalanse. Importante sa ngayon is pagiging flexible, pagiging patient. Eventually, magiging happy rin ang lahat. Matatapos din yung period ng
pagiging boring, sad, no? At mapapalitan niya ng vibrancy, radiance, glow up, kulay, happiness. Sad times will be over soon, Cancer. Yun na yung marireassure ko sa'yo with the Sun card and Radiance card. In career mo man yan, in love life, or in overall. Temperance is about partnership. Page of Cups is about something new, an inspiration. So, I think merong pwedeng new person, new love life, new connection, new partnership na darating sa'yo. New partnership, by the way, pwedeng sa career, pwedeng sa love life, no? Okay, some of you pwedeng LDR. Ito kasi parang may distance, may globe, whatever, pero pwede rin namang hindi. Mag-ingat ka lang talaga doon sa mga tao na maaaring mag-take advantage sa'yo. Okay? Maging wise din, maging maingat pa rin in love and in money. Pero overall nakikita ko success, stability, money-wise, no? Eagle, news is on the way. Ano ba sabi ko? May mga mensahero ka, 2 pages yan, may is ka pa. So, expect good news. Oh, meron talaga someone working against you behind your back. Yun yung traitor energy, sneaky, ayan, betrayal, 3 of swords, sneaky energy. Kung sino man yan. You should accept valid criticism daw, Cancer. Wag balat sibuyas. Wag mong personalin na naman yung mga sasabihin nilang puna-puna sa'yo. Basher man yan, whatever, constructive criticism. Celebration, fun, and enjoyment. Mukhang makakapag-relax-relax ka rin. Makaka-go out ka, socialize, no? Enjoy. Dealings or relationship with their younger man. Romantic man or hindi. Wow, exciting event. Diba, sabi ko nga sa'yo, yung pagiging boring na yan, mapapalitan yan ng vibrancy, buhay, excitement, no? Lahat, magkakaroon ng kulay. At ito yun, mukhang merong something talagang exciting. Sun card at saka yan. Romantic man yun or hindi. The most difficult part of a situation is over. So yun na, matatapos na kung ano man tong mahihirap na ginagawa mo. Ayan, oh. At mapapalitan na yan ng kainaman, magiging makulay. Di ba sabi ko nga sa'yo, matatapos na talaga yung mga boring, mga hindi masasaya, mahihirap na situations. Pero wag ka muna magtitake ng kahit anong risk with the claw. Okay? So yan lang. Godspeed, babush. Peace.